Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Junrei. Hindi ko lubos mapagtanto na may mararanasan akong katatakutan na siyang kagagawan ko din naman. Kasalanan ko, pero magpaganon pa man. Meron pa rin naidulot na hindi lang aral kundi sabihin natin naging maayos na katapusan. Nangyari ito sa May Davao, dekada 90. Lahat ng mga tao sa lugar nito ng mga panahon na yun ay disiplinado na. Alam na kung ano ang tama at mali. Dahil kapag hindi alam talagang mayari sa batas. Nasa 18 taong gulang ako ng mga panahon na ito. Meron akong naibigang babae. Nagustuhan. Tendera siya ng bulaklak doon sa may bayan talaga. Maraming tao sa lugar na yon. Nung una, kasama ko ang tatay ko noon. Namili lang ng pangkonsumo. Sa bukid kasi banda ang bahay namin at kinakailangan makapag-imbak ng pagkain para sa isang linggo. Napatitig ako. Nabihag ang simpatya ko. Napakaganda ng ngiti niya. Tapos ang amo na mukha nito. Kinakalabit ako ng tatay at sabi sa akin, kung may gusto daw ako sa isang bagay ay subukan ko. Wala namang mawawala eh. Ngisi ng ngisi si tatay ng mga panahon na ito. Pangalanan natin siyang Tatay Ramon. Walang ano-ano'y lumapit ako doon sa may tindahan. Nasa terminal malapit ito. Namili ako ng mga bulaklak. Hinahawakan ko at sumusulyap naman sa babae. Kapag napapatingin sa akin ay napapayuko ako. Hanggang sa nagtanong ito kung bibili ba ako noon. Alam niyo, para bang dinuduyan ako sa kaulapan nang makarinig ko ang napakalumanay na boses nito. Nagtayuan ang balahibo ko. Hindi ako makatitig. Hanggang sa kumuha na lamang ako ng isang pirasong rosas. Habang nakayuko, sabi ko, magkano ang isa? Tumawa ito at sabi niya, mura lang daw. Sentimo lamang daw yon. Inabutan ko siya ng pera at nagwika ako ng, mura pala yung bulaklak no? Pero hindi kasing mura mo kasi nga, ang mahal mo para sa akin. Para sa'yo, bulaklak na to. Napangiwi ang bibig ng babae at sinabing huwag ko daw siyang biruin. Sabi ko mapagbiro akong tao pero sarap ng isang katulad ng dilag na ito. Seryoso ako noon. Na hindi ako marunong magsinungaling kasi nga yun ang turo sa akin. Ako nga pala si Junrei. Pwede bang malaman yung pangalan mo, miss? Ngisi ng ngisi ang babae. May kasama yun kapatid niya ata. Tinutukso ako nito tang sabi ang galing ko daw bumuo ng pangungusap. Siguro ay magaling din akong manloko ng mga babae nun. Hindi naman sa ganun. Sadyang iba lang talaga yung nararamdaman ko. Kaya kanina pa ako nakatitig sa kanya magkapatid ba kayo? Kapwa kayo magaganda. Nagtawanan na silang dalawa nun. Magkapatid nga raw tapos nagpakilala na. Pero bigyan natin ng ibang katangyagan. Itong babaeng nagustuhan ko ay Anjaneth. Habang yung kapatid naman na tingin ko ay mas matanda, Pamel. Nagpaalam ako. Napapangiti habang papalayo. Sinalubong naman ako ng tatay at ang sabi, bakit hindi ko daw inaya ng date? Bakit hindi ko dinugtungan ni halata namang pabigay na raw ang babae? Napakamot ako ng ulo. Itong tatay ko, lahat ng ginagawa ko basta may saysay lang suportado talaga ako. Kami na lang kasing dalawa Namatay na si nanay. Hindi naman naghanap ng iba si tatay kasi nga ayaw niyang palitan ng nanay ko. Mahal na mahal niya ito. Wala nga itong palya sa isang linggo Bumibisita sa puntod. Bumalik ako. Kinapalan ko na ang mukha ko noon at sabi ko ay pwede bang dumalaw ng ligaw? O kung hindi naman kaya papayag ba ang isang date? Nagkatitigan na magkapatid at kitang-kita kong para bang matatawa ulit. Hanggang sa sinabi ni Pamel na
Desisyon daw yun ni Anjanette. Kahit pa mas matanda siya dito. Pero sa usaping panliligaw umano ay hindi niya hahadlangan ng kapatid niya. Sinabi ni Anjanette na abala daw sila palagi. Ayos lang naman para sa kanya, pero hindi daw mangyayari yung gagala kaagad. Sinabi nito na kung bibisita ako ay bisita lang muna. Pero wag doon, gawa ng maraming mga tao. Doon daw sa isa nilang tindahan sa may parke. Maganda umano doon. Sa tuwing Sabado sila naroroon pero minsan siya ang pinapabantay doon sa loob ng isang linggo. Ang laki ng ngisi ko nun. Sino bang mag-aakala na ganun lang kabilis? Binalikan ko si tatay at sabi ko ayos na. Sa may parke lang. Sa gabi ko siguro bibisitahin pagdating ng Sabado. Tumatango lamang ang tatay ko nun. Ang saya-saya ko na makauwi, Sir Seth. Si tatay masaya din pero dapat handa daw ako kasi nga hindi lahat ng pagkakataon ay nagtatagumpay. Pwede ding mabigo ako doon. Huwag ko manong isagad ang layo ko. Baka kasi dumating ang araw na matulad ako sa kanya. Naging martir sa nanay. Naintindihan ko naman. Itong bahay namin ay karaniwan lang pero matibay kasi nga gawa sa matitibay na kahoy. Nakaangat ng bagya sa lupa at tanaw na tanaw doon ang syudad. Gaya ng sinabi ko ay nasa bukid kami banda nakatira pero alam nyo kahit bukid ng Davao, may kalsadang maayos. May mga masasakyan din kaya madali ang transaksyon doon. Ang ikinabubuhay naman namin ay pagsasaka. May lupain na masagana sa mga niyog. May maisan din kami at mga gulay. Bukod pa dyan ay may mga alagang hayop ang tatay. Baka, kambing, manok at mga baboy. Iyon ang pinagtutulungan namin sa araw-araw nun. Kami-kami lang magkakasangga at magkakasundong magkasundo. Pagsapit ng Sabado, si tatay pa ang naganda ng maisusuot ko. Siyempre, yung damit niya dati napangrampa talaga. Gusto ko yung simple lang pero mas maangis daw kapag yung sa kanya eh. Hapon na ako nang bumaba ng bayan. Inantay ko pa talagang gumabi. Hindi ko naisip na bawal pala noon gumala sa gabi lalo na sa edad kong yon. Mga nasa 8:00 na ata noon. Naglalakad ako sa isang pasilyo nang may lumapit sa akin na tanod. May lumapit at may mga pulis pa sa unahan. Tinanong ako kung saan daw ako pupunta. Sabi ko sa parke lang. Ang sabi nito ay wag na lamang daw kasi malapit ng mag-10:00. Dadakpin kasi kapag umabot sa oras na yon. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko naisip yon? Nagtanong ulit yung tao at kung ano daw sadya ko sa parking ito. Bibisita lang po sana sa babaeng kinagigiliwan ko manong na nakalimutan kong curfew pala. Pwede bang makiusap? Pwede bang payagan ninyo ako doon? Natuwa ako gawa ng mabait ang tanod. Kinausap ang mga pulis. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan. Pagkabalik ay sinabing sasamahan niya ako. Wala daw problema basta may eskorte. Kahit paabuti ng umaga basta kasama daw siya. Walang sisita. Labis-labis akong nagpapasalamat sa kanya. Pangalanan na lamang natin siyang Mang Rani. Hinatid ako. Ginala ako sa kung saan sa parke. Ang sabi pa noon ng mga tindahan ay nasa 10:00 din ang pagsasara. Pero kapag pinatuloy daw ako doon o pinatulog ng liligawan ko ay walang problema. Hahayaan niya na ako pero kung gusto kong tumambay doon hanggang umaga, hindi daw siya aalis. Maya-maya nakita ko ng tindahan. Magkakasunod pala ito. Pero may mga agwat na tigda-2 dipa. 3 tindahan yon. Ang isa dito ay prutas ng paninda. Tinuro ko na sabi ko yun na ang tindahan. Tumangulang naman ang kasama ko. Habang papalapit kami, napahinto ako noon kasi nakita ko si Anjanette at may katabi itong isang lalaki na parang bisita. Disente ang suot. Ano bang nangyayari sa'yo, Dong? Nagulat ka. Ayan ba yung babae? Aray ko, medyo nahuli ka ata. Naunahan, no? Aray naman, pati ako nakadanas pa ng kabiguan. Ano yan? Yan na ba o iba? Yan na nga po, Manong. Sabi niya sa akin araw daw ng Sabado eh. Hindi naman po niya binanggit na may iba palang nangliligaw.
Baka nga nobyo niya yun, di ba? Uuwi na lang po ako. Uy, teka. Huwag ka namang panghinaan ng loob. Sandali lang, dito ka lang, lalapit ako. Umupo ako sa isang tabi. Si Mang Rani ay lumapit doon. Sumisimpleng nakikinig sa pag-uusap. Bigla akong tinuro nito. Aba, napatayo si Anjanette at tumingin sa kinaroroonan ko. Hiyang-hiya ako noon. Nakita ko pang tumayo ang katabi at humawak sa kamay nitong babae. Wala na. 1 + 1 = 0 na talaga ako nito. Unang subok, unang kabiguan. Pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko kasi tumakbo si Anjanette palapit sa akin. Itong lalaki ay susunod sana pero huminto at parabang nabalisa. Tinanong ako ni Anjanette kung bakit hindi ako dumiretso, na may eskorte pa akong tanod. Kilala niya umano ito at mabait na tanod. Kasi nga, may kwan. Yung katabi mo, nakakaya, baka maistorbo ko kayo. Ang sabi ni Anjanette ay matagal na umanong nanliligaw sa kanya ito. Pangit daw ng ugali. Sasagutin niya sana dati pero hindi natuloy. Ininsulto umano ang kanyang nanay dahil wala itong galang. Dito ay medyo gumaan ang loob ko. Napabuntong hininga ako noon ng pagkalalim. Baka kung ano pang gawin yan. Parang galit o tingnan mo, lumalapit pa. Lumapit itong lalaki. Malaking tao. Matangkad. Ang sama ng titig niya. Sinabi pa noon na umalis na daw ako. Pero ayon dito kay Anjanette, lahat daw ay pinapaunlakan niya kasi bukas naman siya sa panliligaw. Sabat naman ng lalaki ay nauna daw siya. Sagot naman ni Anjanette, sapat na ang presensya ng lalaki. Bigyan naman umano ng pagkakataon ng iba. At sinabihan niya ang lalaking ito na umuwi na. Hindi nagsalita ang lalaki. Dinuro ako nito ng kamay pero lumapit naman si Mang Rani kaya umalis ito kaagad. Ano ba iyon, Day? Kasintahan mo na? Tanong ni Mang Rani. Ipinaliwanag naman ni Anjanette na nanliligaw pa lang. Ganun ba? Sige, tumatanggap pala ng manliligaw ng sabay sa isang araw ha? Parang gusto mo na ata mag-asawa. Pumili ka ng tamang lalaki. Ikaw dong, hanggang 10:00 lang ah. Kapag pinatuloy ka nitong babae, pwede habang buhay. Dito lang ako, kayo na yung bahala. Responsibilidad ko kasi itong binatang ito eh. Kailangan eskortan. Natuloy ang pagbisita ko. Pero halos hindi naman ako makakibo kasi naroroon paling nanay nitong si Anjanette. Nakatitig palagi sa akin hanggang sa nagsalita na si Anjanette noon. Nagtatanong kung saan ako nakatira at ano ang mga pinagkakaabalahan ko. Doon na nagbukas ang usapan. Sabi ko lahat na wala akong tinago. Tango ng tango naman itong si Anjanette. Hanggang sa hindi ko namamalayan ng oras. Mag-10 na pala. Kalahating oras na alang ata nun eh. Nakamulatan ko ang paglapit sa akin ni Mang Rani. Kinalabit ako nito kasabay ng pagtango. Nagkatitigan kami ni Anjanette at sinabi ni Anjanette, gabing-gabi na. Tinawag siya ng nanay niya na pangalanan nating Manang Feli. Ang sabi noon ay doon na lamang daw ako matulog para naman bukas na lang ang uwi. Narinig niya kasing malayo pa lang amin. Tinanong ni Anjanette ang nanay niya kung ayos lang ba. Bakit naman hindi ayos? Hindi ka ba naawa dyan? Rani, dito na lang yan. May matutulugan naman yan eh. Umuwi ka na lang. Sabi ni Manang Feli sa tanod. Umalis naman kaagad si Mang Rani. Kumindat lamang ito sa akin sabay tapik sa bisig ko. At sinabing ako na daw ang bahala. Hindi talaga ako makapaniwala noon na doon ako makakatulog. Marami pang tao doon pero ilang sandali ay tumahimik na lang ang lugar. Lalo na noong nag-10 na talaga. Tumulong ako sa pagsara ng tindahan. Alam nyo kapag marami ang gumala sa lugar tapos may mga gabay na matatanda lalo na may mga gulang, hindi sinisita. Pero kapag mag-isa ka lang tatanungin ka talaga. Yun yung nangyari sa akin noon. Matapos makapagligpit na nagsara na, doon kami sa likod ni Anjanette.
Napakagaan ng pakiramdam ko na para bang tanggap ako ng nanay niya. Sabi pa sa akin ni Anjanette ay magaan daw makitungo sa akin ng nanay niya. Hindi katulad doon sa isa kasi nga wala talagang galang yon. Naninigarilyo pa kahit bawal. May lugar kasi na ito yung nakatalaga kung saan maninigarilyo pero doon sa parke bawal daw talaga ito. May tarpaulin na extension sa likod. Nilatagan lamang ako ng banig doon tapos itong si Anjanette sa loob kasama ng nanay niya. Silyado naman doon sa kinaroroonan ko kasi nga may hinarang na yero. Habang nakahiga ako, naalala ko yung tatay. Malamang nag-aalala ito kasi nga hindi ako nakakauwi. Pero alam ko namang matatag yun at malaking tiwala sa akin kaya paniguradong ayos lang. Nang makatulog na ako, nagising ako sa kakaibang tinig sa likod. Itong likod ng tindahan ay malaking espasyo, pero sobrang dilim. Sa unahan ay kakahuyan. Bumangon ako noon. Sinilip ko kung ano ba tong naglilika ng tinig. Hanggang sa ganoon na lamang ang pagkabigla ko. Nakakita ko ng kung anong nakadapa sa lupa. Nagbabagay yung mga mata niya. Kumabig ako sa gilid at dahan-dahan tumungo noon sa tarpaulin kung saan ito na ang papasok sa loob ng tindahan. Pero noong hahawiin ko na yung tarpaulin na yon, sa hindi ko malamang dahilan ay bigla na lamang may humawak sa kamay ko. Napasigaw ako nun. Paglingon ko dito, walang iba kung hindi yung pangit na nilalang. Hinila ako patungo sa dilim habang sumisigaw. Nabulabog naman ang mag-ina sa loob. Tingin ko ay lumabas sila pero hindi ko nakita gawa ng nagpupumiglas ako nun. Napakalakas ng nilalang na ito. Posturang tao pero malaki at kung hindi ako nagkakamali, isa itong aswang. Hanggang sa nakawala ako, tumakbo ng mabilis patungo sa tindahan. Natataranta naman itong sina Anjanette at ang nanay niya. Nagtanong sa kung anong nangyayari at bakit nagsisisigaw ako noon. Sabi ko, doon na lang sa loob mag-usap. Pumasok kami sa loob at dito ko na sinabi na may humablot sa akin na aswang. Narinig naman nila yung kakaibang tinig. Hanggang sa itong karatig tindahan pala ay nabulabog din. Pumasok yun sa loob ng tindahan nila Anjanette. Mag-asawa. Ang sabi ay may aswang daw at kinakaladkad ako nun. Mabuti at nakawala ako. Hinabol umano nung lalaki ang aswang pero hindi na naabutan pa. Dagdag ng lalaki ay wag daw akong lalabas. Dahil baka may naka-interest lang kasi nga dayo daw ako. Baka may aswang sa lugar at nag-aantay ng mga madapapadayo. Umalis naman kagad ang mag-asawa. Habang itong sila Anjanette ay hindi nagsasalita. Kitang-kita ko sa mga mukha nila ang matinding pagkatakot nun. Hanggang sa naramdaman kong umiinit dito sa may bandang leeg ko. Pagkapa ko, dugo. May sugat ako na maliit pero malalim. Parang kuko ng aswang. Nang makawala kasi ako ay sinakmal ako sa batok pero nakawala pa rin talaga ako nun. Kagad namang sinuri ng nanay ni Anjanette at tinugasan. Sabi nito, wag na raw ako sa labas matulog. Doon na lang umano sa loob. Wika ko naman, may aswang pala sa lugar. Matindi ang seguridad pero may mga diablong nakakalusot. Kung sa bagay, hindi naman kasi tao yan. Magkatabi kami noon ni Anjanette sa pagtulog pero nang lalamig ako. Nanginginig ang katawan ko. Hanggang sa sumama na ng tuluyan ang pakiramdam ko noon at nilagnat ako noon. Pagsapit ng madaling araw ay pinuntahan ni Anjanette itong si Mang Rani. Bumalik naman kagad at kasama ng matanda. Hindi nagbukas ang tindahan ng araw na yon. Ang sabi ni Nanay Feli ay dalhin daw ako sa ospital. Pero ayon naman kay Mang Rani ay wag. Dahil hindi daw karaniwang sakit ito. Maghahanap umano siya ng albularyo. Dalhin lamang daw ako sa bahay nila Anjanette. Malapit lang ang bahay nila sa lugar. Katunayan ay daanan ko pa ito nang patungo ako sa parke. Kaya pala kilala ito nila Anjanette doon.
Dinala ako doon. Walang otoridad ang sinabihan kasi nga walang maniniwala. Maliit lamang ang bahay nila Anjanette, pero hindi na naging detalyado sa akin yan kasi nga wala talaga ako sa magandang wisyo. Ang natatandaan ko lang ay ipinasok ako sa silid at pinahiga. Tapos ay nagtanong naman itong si Anjanette kung saan ba banda talaga ang bahay namin sa nabanggit kong lugar. Kasi nga pupuntahan niya ang tatay ko. Sinabi ko na may tindahan doon tapos crossing. Kilala naman ang tatay ko sa lugar kaya madali lang matunton. Umalis si Anjanette. Ang naiwan ay ang kapatid niyang babae na si Pamela kasi nga ang nanay ay naroroon sa tindahan. Habang ang tatay naman ay naroon ito sa kabilang tindahan sa may merkado na banda, sa may terminal. Tanghali nang nakabalik si Anjanette at kasama ang tatay Ramon. Abay, anong nangyari anak? Dapat hindi mo na lang nilapitan. Lumapit ka daw eh. Nga pala iha, salamat at inalagaan niyo siya. Kaisa-isaan kong anak lang ito eh. Nagkagusto kasi sa'yo at gustong bumisita. Mahal ko yung anak ko kaya kung ano yung nais niya, suportado ko. Maganda ka nga palang dalaga, no? Ha, hindi na ako magtataka kung bakit mabilis na baliw ito. Kaso inaswang eh. Tay, nakakahiya, ano ka ba naman? Naiya ka pa sa kalagayan mong yan. Para ka nang asawa nito eh. Tama ba iha? Parang ganun, di ba? Imbis na nag-aalala mga mukha ng magkapatid, nagtawanan pa. May pagkamakulit din kasi itong tatay ko. Ikinuwenta naman ni Anjanette kung anong nangyari. Na pinatulog nga ako ng nanay niya doon sa tindahan gawa ng inabutan ng curfew. Ayon naman kay Pamel, napainom na ako ng gamot. Pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ko noon. Hindi niya rin alam kung bakit wala pa si Mang Rani. Baka umano malayo ang tinitira ng albularyo. Kinakapa-kapa ako ng tatay. Tiningnan ang sugat ko. Inutusan si Anjanette na kumuha ng mga dahon ng buyo. O hindi naman kaya kung merong panyawan. Dalhan daw siya. Sabi ni Anjanette ay may panyawan pero doon daw sa may tulay banda. Kukuha siya ng tangkay. Pero kung nagtanong ito kung ano ba daw ang gagawin ng tatay ko. Ako nun napasabat din eh. Nagtanong din. Kamandag ang kagat at kalmot ng aswang. Pangpatay ang kamandag, ang buyo at panyawan. Basta ikuha mo na lang ako iha. Tumango naman si Anjanette. Sumama sa kanya si Pamela. Pinabangon ako ng tatay at dito ko na nasilayan ang kabuuan ng loob ng bahay. Maliit at sapat lang sa isang pamilya. May espasyo na may terapal sa labas at marami dong bulaklak na nakababad sa tubig. Pagsilip ko sa bintana, nasa looban nito tapos naroroon sa may kalsada ang maraming bahay. Balikakahuyan dun banda. Maya-maya'y dumating na si Mang Rani. Pero wala itong dalang albularyo. Ayon pa dito ay inantay niya raw ang albularyong umuwi pero hindi daw. Nalaman niyang may inaasikaso itong pasyente. Batay ito sa kapitbahay na lumapit kasi nga inabot na siya ng hapon sa kakaantay nun. Susubukan ko sa pamamaraan ko ah. Ako nga pala yung tatay nitong binatang ito. Eh ganun ba? Abay ako si Rani. Tanod, ako yung kasama ng anak niya sa parke. Gabing-gabi naman kasi palang bumisita eh. Alam na nga bawal ang gumala sa malalim ng gabi ng mag-isa. Maaga naman tong bumaba ng bayan eh. Ba't nga ba ginabi ka anak? Tanong ng tatay. Sabi ko naman ay inantay kong gumabi kasi mas maganda kung gabi ang pagbisita. Nakalimutan ko yung curfew noon. Kung inagahan mo, hindi ka sana nakatulog dun. Ikaw talaga mas pagkapilyo ka kasi. Gusto mo yung madalian ano? Nako, ang dami po ang naabala. Pasensya ka na, Rani ah. Pero tingin ko kaya akong gamutin yung anak ko. Mamaya kapag nakadala na yung babae sa ipinag-uutos ko sa kanya. Dumating ang magkapatid, dala ang panyawan. Napakadali lang nito. Piniga lamang ng tatay ang panyawan at pinatak sa sugat ko. Para bang mahihimatay ako sa sobrang sakit nun. Napakasakit na para bang buong katawan ko masakit. Nagbiga pa ito sa kutsara at ipininom sa akin. Para akong kumain ng sangkatutak na sili nun. Nagpapagulong-gulong ako sa katre. Pinagpawisan hanggang sa nawala na yung tama ng panyawan. Kasabay naman ito ang pagkawala ng pananakit ng katawan maging yung lagnat. As in naglaho,
Gumaan ang pakiramdam ko na parang walang nangyari. Pero basang-basa ako ng pawis. Ang sabi ng tatay ay tanggal na raw ang kamandag. Kahit nga daw kagaw sa ngipin natatanggal daw ng panyawan eh. Ultimong ang lason mula sa kagat ng ahas. Pero may mga ihahalo kasi ibang lason ng ahas nun. Matapos malaman ni Mang Rani na parang gumaling na ako, umuwi naman yun kasi may gagawin pa. Pero nagpasalamat talaga ako sa tulong niya. Kinagabihan ay dumating na ang mga magulang nila Anjaneth. Nagpaalam na kaming umuwi. Pero ano sigurong nakain itong si Anjaneth ay nais niyang sumama. Nagkatitigan ng pamilya niya. Nagkibit balikat ang tatay ni Anjaneth at pumayag naman yon. Hindi kumibo si tatay. Pero kinakalabit ako na may kasama pang pagkindat. Sumama nga ito. Ayon sa pagdadahilan ng babae ay nais niyang matiyak na magaling na talaga ako bago pa siya umuwi. Sabi ko kasabay ng matinding subok yung sinasabing tagumpay kapag naging matatag. Ito na yun. Nahihiya ako at hindi ako nakakapagsalita. Lalo na noong nasa bahay na. Kahit pa malakas na ako pero inaasikaso ako ni Anjaneth. Si tatay naman ay wala nang pake. Hinayaan ng ang babae. Prinangka ko yung dalaga na magaling na ako at parang hindi maganda na sumama pa talaga siya. Babae kasi siya Sabi niya ay alam niya naman umano. Pero ano bang magagawa niya? Nakuha ko umano ang atensyon niya. Mula nung unang nagpakita ko sa kanya. Maging siya hindi daw maipaliwanag yun pero ganun daw talaga. Ganun? Ang bilis naman. Hindi pa nga ako nakapaghayag ng damdamin sa'yo. Ganyan na kaagad. Parang baliktad Tinanong ako ni Anjaneth kung ayaw ko. Kung ayaw ko umano ay uuwi na lang siya bukas na bukas din. Teka. Nakasanayan ko kasi sa tradisyon na di ba manliligaw muna. Isang gabi pa nga yun Huwag ka na magtampo. Siyempre, liligawan ba kita kung wala akong nararamdaman sa'yo? Para kaming nagtatalo noon at doon lamang kami sa beranda. Umupo si Anjaneth at nakatitig sa akin na para bang maiiyak. Hanggang sa may sinabi ito na labis kong ikinagulat. Nais niyang putulin na raw ang pangungulit sa kanya ng manliligaw niya. Dahil nalaman niyang isa itong aswang. At kung hindi daw siya nagkakamali, ito ang humamak sa akin kagabi. Kapag nakipagtuluyan daw ako sa kanya, maaaring tatantanan na siya noon, pati ako. Dagdag pa niya ay nakita niya ito, hindi lang isang beses kundi marami na. Hindi daw umuuwi itong manliligaw niya sa kanila. Nananatili ito doon sa tindahan. Lumiliko daw yon. Binabantay nito ni Anjaneth. Hanggang sa nalaman niyang aswang ito. Nakita niyang nasa aswang ito habang suot-suot ang damit. Nasuot niya nang nanliligaw ito noon. Nakanganga ako. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Aswang pala ito. Pakiramdam ko, ako lang din yung sinabihan ni Anjaneth nun Napipilitan ka lang ba sa akin para tantanan ka nun? Baka ito pa'y maging dahilan kung bakit mas lalala pa yung sitwasyon Naisip mo ba yun? Dito ay inamin ni Anjaneth na napipilitan siya. Dahil gusto niya umano akong iligtas nun. Hindi daw ako titigilan ng manliligaw niya. May sinabi daw ito sa kanya na kapag nakita daw niya itong si Anjaneth na may kasamang iba ay magagalit ito. Pero kapag nakatuluyan umano ni Anjaneth, hahayaan niya. Pero kahit ganun pa man umano, kahit napipilitan siyang gawin ito, kahit papano'y naagaw ko na umano ang atensyon niya. Kung hindi pa umano'y hahayaan niya lang ako. Bukod pa doon ay ayaw niyang mamiligro ang buhay ko noon. Kaya nga sumama siya. Napatango na lang ako noon. Ito na yung sinasabi ko na may magandang dulot ang lahat. Yung pagsama ni Anjaneth ay naging tuloy-tuloy na yon. Kumbaga naging kami na. Ano ba bang tawag dun, di ba? Hindi na umuwi si Anjaneth pero laging nagpapakita ang aswang. Si tatay yung taga-taboy.
Nagpapakulo siya ng tubig at hinahaluan niya ng asin at abo at sinasabuyan. Hanggang sa naglaon, hindi na ito ng gambala pa. Para bang package lahat, para bang kami talaga ang magkakatuluyan. Isang beses ko lang namataan, kinilala, binisita. Nagkaroon ng subok sa aswang at yun, nagkatuluyan kami. Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala. Masaya kaming nagsasama, magkasundo at talagang masasabing malusog ang relasyon namin bilang mag-asawa.